Hi guys, ako nga pala si Van Tristan, isa akong seafarer. At let's talk about being a seafarer. Let's talk about the life of a seafarer on and off sa barko. Number one, seafarers such as me, we highly prioritize our safety above all else. Uunahin namin ang safety namin kaysa sa trabaho namin, kaysa sa ibang bagay. Safety is number one sa barko. Before any job, nagmi-meeting kami. Nagche-check kami ng gamit namin, equipment namin, susuotin namin. We make sure na kompleto kami before we do anything. Before we do anything. Kasi one wrong move can send us home or it can lead to an accident. So, kaya nagkakaroon kami ng meeting bago magtrabaho lagi. And secondly, the sad reality of a seafarer is ang bahay namin tulad dito sa Pilipinas, bakasyon na lang namin to. Ang totoong bahay namin is yung barko. Isipin mo, 9 months kami doon. Basang-basa na namin. Bawat sulok, bawat butas, bawat tornilyo, bawat gamit kung saan nakalagay sa barko na yan. Pero itong bahay namin dito sa Pilipinas, bakasyon na lang namin to. Most of the time, pag uwi namin dito, hindi namin alam kung saan yung mga bagay-bagay. Like, naninibago kami. That's the truth. So, such as life. Pero ayos lang. At number three, seafarers such as me can have always stressful times, challenging times, at higit sa lahat, unexpected things can happen sa barko. So, pag sinabi kong stressful, it can be many factors. Pwedeng sa trabaho, pwedeng sa people, or anything personal. Pagdating naman sa challenging times, there will be times talaga na halos wala kaming tulog. Like, 24 hours straight, walang tulog kasi dire-diretso yung operation, dire-diretso yung trabaho. Depende kung sasabayan pa ng provision, sabay didikit pa sa puerto, or anchor operations, or dadaan kami sa dangerous area, kailangan ng watchman or kailangan magwardya sa bridge. Like, madaming process. So, number one na naintindihan ko sa pagiging seaman is sleep is a luxury. Rest while you can and sleep while you can. Kasi you never know when they will wake you up for something. At kaya most of the time, pag Sabado Linggo ko, nagpapahinga ako. Tawagan nila dun eh. Kumatos ka sa higaan maghapon. Kasi hindi kami naalis ng higaan pag day off namin. Most of the time, we're always sleeping, resting. At number three, when I say unexpected things such as biglang nagka-oil spill, biglang tumunog yung alarma, or something, minsan nagkaroon ng ng meeting unexpectedly. Madaming unexpected things nangyayari sa barko. Kaya sometimes magugulat ka na lang tutunog yung fire alarm. Then, titingnan namin kung saan yun. Kung saan may sunog, kung ano nangyayari. So, such things like that are unexpected things na we need to always be alert. We need to be always be sharp. Kaya sabi nga nila, mga seaman, natutulog yan, kahit mahimbing ang tulog yan, gising ang tenga namin. So, let's talk about naman sa off ng barko. Pag wala ang seaman sa barko. Madaming seaman naiinip agad. Madaming seaman naghahanap ng gagawin pagbaba ng barko. Kasi nasanay ang katawan namin sa araw-araw nagtatrabaho, araw-araw may ginagawa. Nasanay ang katawan namin sa ganun eh. So, I understand why some seafarers hindi mapakali pag nasa bahay. Like, gusto nila may ginagawa, gusto nila may inaasikaso sila. And it's normal. Kasi gano'n naman talaga. Like, nasanay ang katawan namin doon. So, hinahanap-hanap namin yung kahit na nagre-relax kami. Tulad ko,
nagbebenta ako ng merienda or kung ano-ano. Bakit? Hindi naman dahil sa wala akong pera. Well, it's just I want to do something productive. I want to do something na to keep me busy. Kasi nasanay ako sa araw-araw may ginagawa ko. So, I'm doing that just out of boredom. I know it's weird, right? Pero, what can I do? Diba? So, being a seafarer, pag nagbabakasyon ka, you're not just relaxing. May mga trainings, may mga bagay-bagay ka pa na kailangan intindihin, like mga papeles. Ang dami pa, like hindi kami totally nagre-relax. Most of the time, half of our vacation consists of trainings and checking our papers if it's not not yet expired. Kung expired na, nagte-training kami. Kaya sabi nila, pag seaman ka, endless training ang ginagawa mo. And it is true. Half of our vacation consists of trainings. So, you'd be surprised na gaano ka-busy kami kahit na nagbabakasyon kami. So, yun lang naman. Kung may katanungan kayo, message nyo lang ako and I'll gladly answer anything else.